Si Lance ay lumabas ng bahay, at si Louis ay umiiyak habang pinapanood si Lance na umalis. Mama, ano ang nangyayari sa iyo? Tumakbo ang batang babae sa tabi ni Chloe at sinabi. Ayos lang mommy, nilalabas lang ni mommy yung mga emosyon na pinipigilan niya sa loob, buti na lang ilabas mo na. Tama naman na hindi niya ako tinanggap in the first place, at least for him, maganda naman akong babae noon, pero ngayon nasa middle-aged na akong babae, at bata pa siya at gwapo, hindi man lang kami magkaparehas. Medyo nagambala si Lance sa paghahanap sa kanyang mga kapatid. Hoy, Lance, bakit parang hindi ka masyadong maganda? Tanong ni Benny na nalilito. Tumawa si Xavier, hindi na kailangan pang hulaan, malamang nakita na nito ang matandang magkasintahan na nakilala ko sa simula, natatakot ako, sa kasamaang palad, ang matandang magkasintahan na nakilala ko sa simula ay may mga paa ng uwak, sumangguni lamang sa Teresa, ang mood ni Lance ay naiintindihan. Walang imik na sinabi ni Lance, mahuhulaan mo lang. Ibig sabihin tama ang hula ko. Tumango si Lance, oo, nakita ko si Chloe. Wala na ang kabataan at magandang babae na puno ng sigla, at nakita ko ang kaibigan ko sa simula ay biglang tumanda, naiintindihan mo ba ang pakiramdam na ito? Siyempre naiintindihan ko. Ngumiti si Xavier Haley at nagtanong, sa totoo lang, ginawa mo na ba iyon sa kanya noong una? Blanco ang tingin ni Lance kay Xavier. Sabihin mo, ang iyong mga kapatid, at ang iyong nakababatang kapatid na babae, si Elsa at ang iba pa ay nasa malayo, hindi nila marinig. Hindi siguradong sinabi ni Lance, hindi ko alam, nakalimutan ko, parang meron, parang wala, basta, ayaw ko, 7 o 8 taong gulang ang mga anak na babae ng mga tao, lahat ay nasa ang nakaraan. Tapos si Gob, hahaha. Tumawa ka ng utot huwag kang magsalita ng kalokohan tungkol dito. Sinipa ni Lance si Xavier at pinalipad siya. Pagkatapos ay pumunta si Lance sa lugar ni Professor Linhan pagkatapos noon, si Professor Linhan ay nagkaroon ng malaking pabor para kay Lance, tulad noong natutulog si Sally, ito ay nasa kanyang basement. Si Lance at ang iba ay nagtanghal-iyan sa bahay ni Professor Linhan. Sa ngayon, si Professor Linhan ay halos 60 taong gulang, mas mapatla kaysa 20 taon na ang nakalipas, at itinuturing na kalahating lolo. Namangha pa nga si Professor Linhan kay Lance, na napakabata pa, at syempre, namangha rin kina Elsa, Sally, Xavier Ben at ang iba pa, na maswerteng sumunod kay Lance, at naging ganoon. Bata at napaka-talented. Tanong ni Lance, President ng Marshall Academy, nandito pa ba siya? Sinabi ni Professor Linhan, hindi na, umalis siya sa Wallen Island, at wala akong narinig mula sa kanya. Sige. Sa hapon, bumalik si Lance sa Peach Blossom Source ng Marshall Island, kung saan nakatira ang dating Island Master at ang kanyang mga disipulo. Sa kasamaang palad, nang dumating si Lance sa Peach Blossom Source, hindi niya nakita sina Dolfo, Levi, o sino man. Anong uri ng mga tao ang nang-ahas na lumampas sa aking lugar? Isang galit na boses ang lumabas, at sa sumunod na sandali, isang malakas na lalaki sa tuktok ng Unity Realm ang sumugod palabas. Sinabi ni Lance, ikaw ay dapat ang kasalukuyang pinuno ng isla ng Marshall Island. Ikaw? Ikaw si Senior Lance. Sabay-sabay na nakilala ng isa si Lance. Oo, ako ito. Magbigay galang kay Senior Damon. Yumuko ang lalaki. Sige, anong pangalan mo? Senior Yang Bad daw. Yang Bad daw, ikaw ay isang bagong tuktok tama. Oo. Nasaan na ngayon ang iilang disipulo ng dating Island Master, Gold the Wist, Levi at ang iba pa? Tanong ni Lance. Sinabi niyang Badoo, lahat sila ay nasa kanilang orihinal na lugar, ang nayon sa mundo at ang nayon ng baguhan, hindi ko sila pinalayas. Tumango si Lance bilang kasiyahan. Sa sandaling ito, lihim ang puso niyang Bad daw. Sa kabutihang palad, maswerte na hindi sila naitaboy, kung hindi, ngayon na sana ang katapusan ng araw, narinig ko rin na ang dating master ng isla ay may magandang relasyon kay Lance, kaya iniwan niya ang kanyang sarili ng isang paraan upang makalabas, at hindi pinahirapan si Levi, Dolfo, at ang matandang dekano ng Martial Arts Academy, o maging ang 4 na pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla. Hindi nagtagal ay umalis si Lance at dumating sa World Village. Haha, Lance.
Nagtawanan ang dalawang matandang lalaki nang makita nila si Lance, sina Jean Dawist at Levi, naglalaro sila ng chess. Mga Ginoo, matagal nang hindi nagkikita, mahilig pa rin maglaro ng chess. Sabi ni Lance. Lance, matagal na talagang hindi nagkita, kumusta ka na? Saang antas ka na ng kasanayan sa martial arts? Tanong ni Levi. Walang itinago si Lance at sinabing, mid-stage of the Sectmaster realm. Thirst, nakapasok ka na talaga sa Zhangxi. Noong una, naramdaman ng aming Panginoon na ang iyong kinabukasan ay pambihira, gaya ng inaasahan, ngunit sa kasamaang palad, ang aming Panginoon ay hindi na nakakakita ng totoong kapangyarihan ng kaharian ng Zhangxi. Sabi ni Jin Dawist. Tumawa si Lance at nagtanong, nasaan ang senior mong kapatid, ang matandang presidente ng Martial Academy? Patay. Patay. Sino ang pumatay? Ito ang araw ng malaking deadline para mamatay, noong nakaraang taon lang. Kaya, oo, kahit kami, dumating na ang malaking araw, sabi ni Jindolf. Tumingin si Lance sa dalawang matandang lalaki, hindi namamalayan na kailangan na rin nilang umalis sa mundong ito. Walang dapat ipagbuntong hininga, lahat ng tao, kung ikukumpara, nakapasok na tayo sa Unity Realm at ang mga lifespan natin ay ilang dekada ng mas mahaba kaysa sa mga ordinaryong tao, sapat na iyon. Nagtanong si Lance, ilang taon na kayo ngayong taon? 118, ordinaryong tao, ilan sa kanila ang mabubuhay hanggang 118, at inaasahan ko, sa susunod na taon, o sa taong ito, mamamatay na ako, sabi ni Lindbergh. Ako rin, at hindi ko alam kung sino sa atin, kung sino ang unang mamatay, ang mananagot sa paglilibing dito pagdating ng panahon, kung sino man ang mamatay sa likod natin. Ngumiti si Jin Dawist, na para bang napakatapat ng buhay at kamatayan para sa kanila. Si Lance, sa kabilang banda, ay may bahagyang kalungkutan sa loob. Sa kasamaang palad, si Lance ay hindi isang Diyos, wala siyang mababago, kahit na si Lance ay haharap sa kamatayan balang araw, walang sino man ang makakatakas sa kamatayan sa mundong ito ay isang bagay lamang ng kaayusan. Ang mga tao sa mundo, na hinahabol ang ultimate martial arts, gusto lang mabuhay ng mas matagal. Umupo si Lance at naglaro ng ilang laro ng chess kasama ang dalawang matandang multo. Ang mga nakababatang kapatid babae, na may hawak na kamera para kunan ng litrato ang tanawin, lahat sila ay tila mahilig kumuha ng litrato, marahil dahil hindi pa sila nakakahawak ng kamera, para makita kung ano ang bago. Pagkatapos maglaro ng ilang laro ng chess, sinabi ni Lance, sige, hindi na ako makakapaglaro sa inyo, may gagawin ako. Kung ano man ang nasa isip mo, kumain ka na ng hapunan at magpalipas ng gabi bago ka pumunta. Hindi mapigil ang sabi ni Jindolf. Tumango si Lance, sige, kung gayon, magkaroon ng magandang gabi, at kung mayroon kang makakain sa gabi, huwag mag-atubiling ihain ito. Sinabi ni Levi, babalik ako sa baguhang nayon, kukuha ng mga ligaw na kambing para iiho, at magkakaroon tayo ng buong piging ng kambing. Mabuti. Nang gabing iyon, si Lance at ang iba pa, at si Jindolf, Levi, ang dalawang matandang lalaki, ay malayang uminom. Noong una ay ayaw ni Lance, ngunit sa pag-iisip, ito na ang huling pagkakataon na makakatagpo niya sila ng buhay, at sa susunod na babalik siya sa Marshall Island, tiyak na hindi na niya makakatagpo ang dalawang matandang multo, Jindolf at Levi, kaya uminom si Lance kasama nila para sa gabi, at hindi pa rin nagmamadaling pumunta si Lance sa dungeon. Siyempre, ang pinakamasaya ay walang iba kundi ang mga kapatid ni Lance, sila ay nag-iinuman ng magkasama mula noong sila ay bata pa. Kinabukasan, madaling araw, umakyat si Lance at talagang nakatulog sa lupa, na may mga garapon ng alak sa buong sahig. Sinabi ni Little Sister sa tenga ni Lance, Kuya Wind, gumising ka na, hihi. Kinurot ni Lance ang mukha ni Little Sister at nagtanong, magkano ang nainom mo kagabi? Si Sina ay natakot na uminom ng higit pa, kaya siya uminom ng isang garapon. 1172. Tumingin si Lance sa lalagyan ng alak sa tabi niya, uminom siya ng 8 buong garapon ng alak, hindi kalakihan ang garapon ng alak, ngunit ang bawat garapon ay dapat na hindi bababa sa 3 libra. Kuya Wind, bumangon ka na at mag-toothbrush, hindi ba sabi mo dadalhin mo kami para makita ang memory stone? Mabuti.
Matapos magsipilyo at maghugas ng mukha si Lance at ang iba pa para sa hapunan, agad silang nagtungo sa underground city. Senior Sherman. Senior Sherman. 12-dosenang beses sumigaw si Lance, ngunit, walang nakitang tugon. Bumantong hininga si Lance sa loob-loob, sa huling pagkakataon, sinabi ng Stone Spirit na ito na ang huling pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito ay muli akong narito, tiyak na hindi nito ako papansinin. Kuya Wind, sinasabi ni Senior Sherman. Mahirap ipaliwanag ito sa ngayon, parang wala tayong paraan para makapasok sa Memory Stone na ito, hindi talaga natin kaya, pumunta lang tayo sa World Village at pumasok sa 3 low-level na Memory Stone na iyon. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam si Lance ng isang malakas na atraksyon, at sa susunod na segundo, natagpuan ni Lance ang kanyang sarili na pumapasok sa Memory Stone upang pumunta. Ikaw na naman. Naroon ang boses ni Sherman sa hangin. Ah, Senior Sherman, napakabuti at sa wakas ay inaalagaan mo na ako. Zhang San, bakit ka bumalik? Sabi ni Sherman na si Zhang San ang unang beses na pumasok si Lance sa Memory Stone na ito, ang kanyang kaluluwa ay nagkaroon ng nobyo na nagngangalang Zhang San, kaya tinawag siya ni Sherman na Zhang San. Senior Sherman, gusto ko lang itanong kung may pagkakataon pa bang bumalik sa Memory Stone na ito para magsanay, nakapasok na ako sa gitnang yugto ng sekta, gusto kong mag-improve ng mabilis, at dahil hindi ako makakapunta. Pabalik sa orihinal na mundo, kailangan talaga nating pumasok sa Memory Stone na ito para magsanay. Pakiusap ni Lance. Ang Memory Stone na ito ay wala ng sapat na enerhiya. Ngunit ang Memory Stone ay tumatakbo sa hindi mabilang na mga taon, kaya hindi ito ilang araw na maikli. Bagamat totoo, hindi ko lang masisimulang isara ito kapag nauubusan na ako ng lakas, kailangan kong isipin ang hinaharap. Nako, Senior Sherman, kung gayon, mayroon bang paraan upang madagdagan ang enerhiya? Tanong ni si Lance. Hindi. Bakit? Dahil wala kang kakayahang gawin ito, ang enerhiya ng Memory Stone ay hindi isang sangkap na maaari mong maunawaan. Kaya, totoo na hindi na tayo makakapag-practice sa Memory Stone na ito. Nanghihinayang si Lance. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi ni Sherman, siguro mabibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ah! Talaga. Ilang alien na ngayon ang lumalabas sa Memory Stone, mukhang natuklasan ng mga alien na ito na hindi sila totoong tao, ibig sabihin, kinu-question na niya ang mundong ginagalawan niya, alien ang ganitong klase ng tao, kung alien na ito. Patuloy na umiiral, ito ay magdulot ng isang banta sa akin, dahil malamang na siya ay tumaas sa isang bagong espiritu ng bato. Gusto pa ring pumasok sa Memory Stone, isa lang ang kondisyon, at iyon ay alisin ang mga alien na ito. Gayunpaman, napakalaki ng panganib, at wala akong magagawa para tulungan ka. Kung handa kang tulungan akong alisin ang aliens, papapasukin ko kayo. Payag ako. Agad na sabi ni Lance. Isipin mo, hindi magiging madali. Di bale, just think of it as an exercise, di ba? Yung mga alien, gaano sila ka-powerful, hindi naman dapat lampas sa ancestor realm, di ba? Sa Memory Stone world na ito, walang mga pag-iral na higit sa mga kleriko, at ang mga dayuhan na iyon, ay napakalakas na mga kleriko, kaya huwag magmadaling mangako sa akin. Binigyan ka ng isang araw para mag-isip. Mabuti. Sa susunod na sandali, ang kamalayan ni Lance ay umatras mula sa Memory Stone at ang kanyang katawan ay nagmamadaling bumaba mula sa talon sa labas. Ang mga kapatid ni Lance ay naghihintay sa gilid ng talon, at tila alam nila na malapit nang bumaba si Lance mula sa talon na ito, dahil sinabi iyon ng mga kaibigan ni Lance. Oo nga naman, hindi nagtagal ay mabilis na bumaba si Lance mula sa talon. Kuya Wind, talagang tumakbo ka pababa mula sa itaas, hindi ako naniwala noong sinabi ng mga kaibigan mo ngayon lang. Kuya Wind. Ang asawa ng guro ni Lance ay nagtanong, Winder, pumasok ka ba talaga sa Memory Stone? Oo. Ngayon ay may sasabihin ako sa inyong lahat, kakapasok ko lang sa memorya ng bato at nakausap si Senior Sherman, na orihinal na hindi tayo pinapayagang pumasok sa memorya ng bato, ngunit pagkatapos ng aking pagsusumamo, sinabi niya na bigyan tayo ng pagkakataon, pero, kailangan natin siyang tulungan sa isang bagay. Sa tingin ko wala tayong maitutulong sa kanya, tama ba?
Nalilito si Ben. Mayroong, sa loob ng memory stone na ito, may ilang mga tao na nagsimulang mag-alinlangan sa pagiging tunay ng mundong kanilang ginagalawan, at kung patuloy nating hahayaan na umiral ang ganitong uri ng mga dayuhan, malamang na sila ay dadami sa mga bagong espiritu ng bato. Kaya kailangan nating tulungan ang mga stone spirit na alisin ang mga alien na iyon, at ang mga stone spirit mismo ay hindi magagawa iyon. Oh. Pero oo, malamang mamatay tayo. Anong ibig mong sabihin? Akala ko lumabas na tayo sa memory stone nang mamatay tayo dito. Hindi, this time iba na. Kung mapatay ka ng mga alien na yan, patay ka talaga. Masyadong delikado yan. Yes. So, Sherman told me to think about it for a day and answer him tomorrow. What do you all think? In or out? Nag-alinlangan ang lahat, mabuti kung mamatay ang memory stone, natural na lumabas sa memory stone, ngunit kung namatay ang memory stone, mamamatay talaga, nakakapanlumo. Sinabi ni Lance, payag ako, bukas pa rin ako dito, walang panganib, nasaan ang gantimpala, hindi ba iyon ang karanasan? Sinabi ni Elsa, ngunit noong nakaraan, halos isa o dalawa sa atin ang namatay sa bawat pakikipagsapalaran. Natatakot ako na pareho lang ito sa pagkakataong ito, sa oras na matapos ang pakikipagsapalaran para sa atin, isa sa atin ay kailangang mag-burn papel para sa kanya. Lahat ay nakaramdam ng matinding takot. Oo, ang oras na pinaka-naaalala ng lahat, ang pagpunta sa Forest of 10,000 Beasts at pagkawala ng 4 na kaibigan ng sabay-sabay. Bumantong hininga si Lance, ano ang dapat nating gawin kung gayon? Dahil lang sa takot ka sa kamatayan, hindi ka nagsasanay, at ang ibang tao ay nagsasanay, kung saan may panganib na mamatay, Natahimik ang lahat. Walang nakakaalam kung sino ang mamamatay sa pagtatapos ng pagsasanay na ito, lahat, marahil ang asawa ng guro ni Lance, maaaring isa sa mga kapatid ni Lance, maaaring isa sa mga kaibigan ni Lance, o maging si Lance mismo. Sinabi ni Sina, wala akong pakialam, baka ang kaunting pagsasanay ay makakatulong sa akin na maapektuhan ang huling yugto ng Ancestor Realm. Hindi malakas ang kalooban ni Sina na mabuhay, kaya hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Tumawa ang kuya ni Lance, kung mamatay ka, wala kang malalaman, ano ang dapat ikalungkot, ang buhay ang dapat malungkot, kaya sige, hahaha. Kami rin, hahaha. Lahat ng mga kapatid ni Lance ay tumango at nagtawanan. Sinabi ni Ben, tama, sino ang hindi namamatay sa buhay? Kung hindi tayo lalaban, sino ang nakakaalam kung gaano kalaki ang potensyal natin? Go! Dahil doon, pinatigas ng lahat ang kanilang anit at piniling pumunta. 1173. Sa araw na ito, si Lance at ang iba pa ay nanatili sa maliit na silid na gawa sa kahoy sa harap ng talon sa loob ng isang araw, walang nakakaalam kung sino ang hindi naruroon kapag natapos na ang pagsasanay, kaya't mamuhay tayo na parang ito na ang huling araw na magkahiwalay. Kinabukasan, sina Lance, sina Kuya Mason, second brother Simon, Alex, senior sister Julie, fifth brother Lincoln, sixth brother Jiro, at junior sister Fiona. Nagkaroon din ng grupo ng mga Lances mga kaibigan na sina Ben, Xavier, Benny, Elsa, Bella, Leslie, Sally, Brenda, Sarah at isang grupo ng 18 iba pa, na muling pumasok sa dungeon. Siyempre, hindi makapasok ang Little Fire at Little Black sa Memory Stone dahil hindi sila tao, kaya kinailangan nilang maglaro ng mag-isa. Narinig ni Lance, gusto ni Little Black na maghanap ng ilang kapatid na python na lalaruin, si Lance ay lasing din, gutom na talaga si Little Black self-proclaimed superior dragon, but helpless to go find a lower species level python sister. Ang grupo ni Lance na may 18 tao, na nakatayo sa underground na lungsod, si Lance ay sumigaw, Senior Sherman, nandito na tayo. Sa susunod na sandali, naramdaman ng lahat ang isang atraksyon na humihigop sa kanila, at sa susunod na segundo, nawala ang lahat. Ang Little Fire, na nasa dungeon pa, ay sumigaw, kailangan ninyong lahat na bumalik ng buhay. Sa isang kisap mata, si Lance at ang iba pa ay pumasok sa Memory Stone. Gayunpaman, hindi sila maaaring pisikal na pumasok, ito ay kamalayan lamang, kaya ang kanilang mga kamalayan ay nakakabit sa mga primitive na tao sa memorya ng bato.
Sa sandaling ito, nagmulat ang mga mata ni Lance nang makitang nakasuot siya ng uniforme ng nobyo at nagdaraos ng seremonya ng pagsamba kasama ang isang babaeng nakasuot ng pulang sombrero sa kanyang ulo. I'll go. Si Lance ay talagang hindi nakaimik, bakit hindi niya namamalayan ang zangsa na iyon mula pa noon, ngunit nakuha niya ang isang katawan. Ang buong palasyo ay puno ng mga panauhin, si Lance ay medyo cavalier sa sandaling ito. Ipadala sila sa silid ng kasal. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa isang pinuno ng mga seremonya, at pagkatapos, dalawang dalaga sa kaliwa at kanan, hinawakan si Lance at ang nobya, ayon sa pagkakasunod-sunod, at naglakad patungo sa silid ng kasal. Ang iba pang mga tao na pumasok sa memory stone ay nakakabit din sa katawan ng isang tao, ang iba pa rin, ngunit ang mga kapatid ni Lance ay nabulag lahat, kahit na sinabi na ni Lance kung anong uri ng memory stone, ngunit ang unang karanasan ay hindi kapanipaniwala pa rin. Hindi gumawa ng gulo si Lance sa main hall. Or into the bridal chamber to say, hindi rin alam kung saan pupunta yung iba. Agad na itinulak si Lance sa silid ng kasal, at isinara ng dalaga ang pinto ng silid ng kasal. Hindi nagabala si Lance sa nobya na iyon, at agad niyang hinubad ang saffron o anumang suot nito, at sa isip niya ay nagtanong si Lance, "Sherman, ano ang nangyayari sa iyo, bakit hindi mo ako hayaang magpatuloy?" Na inaalihan ng lalaking ikakasal na tinatawag na Zangsan, "Ano ba, gusto mo talagang mapunta ako sa silid ng kasal sa sandaling pumasok ako?" May boses mula kay Sherman sa aking tenga, maraming tao ang pumapasok sa memory stone sa pagkakataong ito, kaya ito ay random. Sige, nasaan ako ngayon? At nasaan ang mga alien na sinasabi mo para magpurge? Paano natin ito aalisin? Kailangan mo akong kausapin tungkol dito kahit papaano, at nasaan ang aking mga kasama? Sinabi ni Sherman, "Ano ang pagmamadali, mayroong 5 dayuhan na kailangan ko ng iyong tulong upang alisin sa oras na ito, sa 5 ito, ang isa ay nasa gitna ng Zhangxi Realm, ang isa ay nasa late Zhangxi Realm, 2 ang nasa kumpletong Zhangxi Realm, at ang isa ay nasa kumpletong Zhangxi Realm." Simula sa pinakamahina, ang pinakamahina ay tinatawag na Norris. Ang unang target, Norris. Well, paano ang iba kong mga kaibigan? Nasa lungsod na ito lahat, ay papapunta ko sila sa iyo. Okay. Tinapos ni Lance ang kanyang pakikipag-usap kay Sherman. Pagkatapos, noon lang tumingin si Lance sa nobya sa silid. Sa ngayon, tinanggal ng nobya ang kanyang pulang takip at nakatingin kay Lance ng mapagbantay. Nang makita ang titig ni Lance sa kanya, nagbabala ang nobya na iyon, "Huwag mo akong hawakan, o papatayin kita." Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, hindi ba kusang loob ang babaeng nagpakasal sa kanya. Ang lalaking ito ang napilitang pakasalan ang pag-aari ni Lance. Ngumiti si Lance, "Hihihi, nagbigay ka na ng respeto sa akin, justifiably married na tayo, I can do whatever I want to you, don't you think? Subukan mo akong hawakan." Pagbabante ng nobya. Nakita ni Lance ang nobya na ito, na medyo may marka at mayabang, at hindi maiwasang maging mas interesado. "Hahaha, ganun ba? Halika at subukan mo." Sinadya ni Lance na inalog-alog ang bewang ng kanyang pantalon, na parang huhuberin niya ito. Naghahanap ng kamatayan. Biglang pinatay ng nobya si Lance. Naramdaman ni Lance ang kanyang layuning pumatay at nagulat na ito ay nagkatotoo at, sa isang nakamamatay na suntok. "Teka, ako ito." Si Lance ay abala sa pagsigaw. Sa sandaling iyon, huminto ang nobya. Awkward na sinabi ni Lance, "Ako po, Auntie, Windy." "Ah, Windy, bakit ikaw?" Laking gulat ng nobya. Kaagad na nakilala ni Lance ang mga galaw ng martial arts ni Sina, kaya nagulat siya, ngunit ang nobya, tulad ng nangyari, ay sinapian ng kamalayan ni Sina. Talagang nanlumo si Lance, nakakahiya na ipakita ang tunay na kulay ng isang lalaki. "Tita Sina, bakit hindi mo sinabi kanina, dahilan para maging ganito ako?" Sabi ni Lance. Bumulwak ang asawa ng guro ni Lance, "Winder, kawawa ka, ito ba ang totoong ikaw? Ang hitsura mo sa harap ko ay nagpapanggap kung hindi ako ang nobya ngayon, hindi ba? Ikaw, sa pamamagitan mo, huwag ka nang magsalita." Namula ang asawa ng guro at patuloy na tumitig kay Lance.
O asawa ng teacher na yan, mali ka ng intindi, hindi naman talaga ako ganitong klaseng tao, ngayon lang kita nakitang lumaban ng sobra, akala ko napilitan akong pakasalan ang isang tao sa katawan ko, kaya inaasar ko lang siya, ay, hindi talaga ako ganitong klaseng tao, kilala mo ako. Si Lance ay abala sa pagpapaliwanag. Sige, manibiro lang kita, mula pagkabata mo palang napanood na kitang lumaki, paanong hindi ko malalaman kung anong klase kang tao, buti na lang, nabuhay ka pa sa ibang mundo. Than 10 years and had so many girlfriends in another world, hindi ko alam kung naging masama ka na, tutal masyadong open ang kabilang mundo. Si Lance ay abalang nanumpa, Tita Sina, talagang hindi naging masama si Winder. Sige, huwag na natin pag-usapan yan, nasa na yung iba. Anong susunod nating gagawin? Sinabi ni Lance, nakipag-ugnayan lang ako kay Sherman, at sinabi ni Sherman na aabisuhan niya ang iba na pumunta rito para hanapin ako, at ang iba ay nasa buong lungsod na ito. Ang una nating target na maalis ay ang Panginoon ng lungsod na ito. Ang pangalan niya ay Norris, siya ay isang mid-stage na ancestral master. Sa tingin ko mas magiging madali para sa akin na harapin itong mid-Zhangshi alien, kaya hayaan mo akong harapin ang alien na ito. 1174. Isang lihis lang. Tanong ni Master. Higit pa riyan, 5 sila, at ang isa ay mas malakas kaysa sa isa, kaya natatakot ako na kailangan nating maging handa para sa isang mahabang digmaan dito. Gaano katagal ang long term? Natatakot ako na higit sa 10 taon na sa oras na patayin natin ang huling alien ng Ancestral Master Realm Great Perfection, kailangan natin silang patayin, kailangan muna nating itaas ang sarili nating lakas, kailangan nating itaas ito ang Ancestral Master Realm Great Perfection, sa tingin mo ay gaano katagal iyon, 10 taon sa pinakamaaga. 10 taon na tayo dito. Oo, malamang, higit pa riyan. Hindi mahalaga, guro, sa batong alaala na ito, kahit na ito ay isang video, lamang na naitala sa loob ng 500 taon, ito ay walang kapantay na totoo, at hindi natin magagawa. Makahanap pa rin ng anumang kalaban sa totoong mundo sa labas, kaya ang pagdating sa Memory Stone Power na ito ay ang pinakamagandang opsyon. Itong Memory Stone, 500 years na talaga ang record. Oo. Ito ay katumbas ng isang video, na kinunan sa loob ng 500 taon, na may sapat na kamalayan na pumasok sa video upang kunin ang isang tao mula sa buhay hanggang sa mamatay. Nagkamali ang isang kaibigan ng nakatatandang kapatid ko noong bata pa siya, at hindi pa niya natapos ang paglalaro ng Memory Stone na ito mula noong bata pa siya. Isang Memory Stone, isang mahiwagang at mahiwagang bagay, at hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Bueno, ito ay talagang mahiwaga at mahiwaga, ngunit ito ay hindi isang bagay na maaari nating malaman, marahil tayo ay mga langgam sa taong gumawa ng Memory Stone. Hindi, ang taong maaaring gumawa ng Memory Stone ay hindi na isang species sa same level lang tayo, hamak na nilalang na parang ahas at daga at langgam sa paningin niya. Sige, labas tayo. Sabi ni Master, dahil naramdaman ni Master na medyo awkward para sa kanila na mag-isa sa isang kwarto. Medyo napahiya din si Lance. Pagkatapos ay lumabas na sila ng kwarto. Sa sandaling iyon, sa isip ni Lance, pinaalalahanan siya ni Sherman, Zhangsan, kailangan kong ipaalala sa iyo na pinakamahusay na huwag ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Lance. Dahil sa sandaling ibunyag mo na ikaw ay mula sa labas ng mundo, hindi sa mundong ito, pagkatapos ay ang mga dayuhan ay may espesyal na kaligtasan sa sakit laban sa iyo. Ibig mong sabihin, immunity. Maaari mong ilarawan ito sa ganoong paraan, kaya hindi ko maalis ang mga alien na ito. Sherman. Nako, ayon sa iyo, hindi namin maibubunyag ang aming pagkakakilanlan. Hindi lang iyon, ngunit hindi namin maaaring hayaang matukoy ng mga alien na iyon ang iyong mga pagkakakilanlan. Then how are we supposed to kill them? Para hindi sila maghinala. Depende sa mga pamamaraan mo, revenge killings, love killings, marami sa kanila, ang unang target, si Norris, ay babae, pwede kang gumamit ng love killings. Love killing? Hindi naman kailangan.
Whatever, you don't have to go for a rash kill anyway, basta may dahilan kung bakit hindi maghinala ang kabilang partido sa level ng Erasure. Sige. Kung may kailangan ka sabihin mo lang, wala akong magagawa para tulungan ka, pero tandaan mo, mag-ingat ka, dahil kung sino man sa kanila ang pumatay sa iyo, patay na talaga sila. Oh, at paano kung agad tayong umalis sa memory stone na ito kapag papatayin na nila tayo? Tanong ni Lance. Sinabi ni Sherman, sa teoryang iyon, nang puputulan ka na sana nila sa isang laslas, ako kaagad. Sa pagpayag na lumabas ka sa memory stone, maaari ka talagang manatiling immortal. Ngunit hindi ko gagawin iyon. Bakit? Kasi kung gagawin ko yon, malamang na makakuha sila ng validation na talagang fake ang mundong pinaghihinalaan nila all along, although hindi naman mataas ang probability, pero gaano man kaliit ang probability, hindi ko gagawin dahil I can't afford to risk it. Kapag na-validate ang mga alien na hinala, agad silang mag-a-upgrade sa Stone Spirits, katulad ko, sa tingin mo ba ilalagay ko tayo sa anumang panganib dahil sa pagkamatay mo? Talagang hindi. Okay. Zhang-san, wala nang babalikan ngayon, kung gusto mong mabuhay kailangan mong patayin ang 5 alien na iyon, kung hindi, hindi kita papakawalan ng buhay, gaya ng sinabi ko sa iyo noon. Sige. Tinapos ni Lance ang kanyang pakikipag-usap kay Sherman. Nagtanong ang mentor ni Lance, may nasabi na ba sa iyo si Sherman? Sinabi ng mga batong espiritu na hindi natin mailantad ang ating mga pagkakakilanlan, ibig sabihin, hindi natin maaaring hayaang isipin ng mga alien na iyon na tayo ay mga tao mula sa labas ng mundo, o mga taong dumating upang burahin sila, kailangan nating isipin na tayo ay likas din sa mundong ito, kung hindi man kapag nalantad, tayo ay immune sa anumang pag-atake mula sa mga dayuhan, hinding-hindi natin sila mapapatay, at sila rin ay mag-a-upgrade sa mga espiritong bato. Kapag ang alinman sa kanila ay na-upgrade sa mga espiritong bato, pagkatapos natatakot ako na baka hindi na tayo makalabas ng buhay, dahil papatayin nila tayo na parang namimigas sila ng mga langgam. Ang hirap naman. Yeah, we have to be careful. We'd rather spend an extra 10 years, or more, just to make sure kung sakali, ayokong mawala ng kahit sino sa mga kapatid at kaibigan ko. Well, oo. Gusto naming lahat ay makalabas ng buhay. Sa sandaling iyon, dumating ang isang matchmaker na nakasuot ng matchmaker at abalang nagsabi, Young Master, Young Lady, hindi ka maaaring lumabas, kailangan mong manatili sa bridal chamber, sa sandaling eye-off ko ang firecrackers, ikaw ay agad na bridal chamber. Para makapagdagdag ka ng maliit na sanggol sa susunod na taon. Namula ang asawa ng guro ni Lance. Ngumuso si Lance, Cave, kuweba ang kapatid mo. Young Master, ikaw. Natigilan ng matchmaker na iyon, paano nasabi ni Young Master ang mga ganyang bastos na salita sa big day. Ang asawa ng guro ni Lance ay abala sa paghila kay Lance at sinabing, papasok tayo kaagad. Pagkatapos, bumalik sila sa silid ng kasal. Master, we can leave it alone? Hindi naman, tayo ang galing sa memory stone na ito. Winder, hindi ba sinabi lang ni Sherman na hindi natin mabubunyag ang ating pagkakakilanlan, kahit na anumang pahiwatig ng hinala, tingnan mo ang sambahayan ngayon, tiyak na hindi ito mayaman o mayaman, at ang unang target na gusto nating patayin, si Norris, ang Panginoon ng lungsod na ito, kapag may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay dito, baka maghinala siya kung sakaling malaman niya ito. Ang mga dayuhan na iyon, na nagdududa na sa realidad ng mundong ito, ay maghahinala sa pinakamaliit na hindi pangkaraniwang bagay, dapat nating mag-ingat ka. Sabi ni Master. Pero ikaw ang master ko, kasalanan ng isang alagad na mag-isa tayo sa kwartong ganito. Sige, ano ba ang dapat ikatakot kung alam mong asawa ako ng guro mo, dito na lang tayo mag-usap at uminom ng tsaa. Oh, okay. Sa mga sandaling ito, may mga gong at tambol na tumutunog sa labas, parang nagsimula na ang kapistahan. Medyo nalito si Lance, sa mundong ito kasal, nagtatago din ang groom sa bridal chamber Makatwirang sabihin na ang groom na lumabas para mag-toast lang, kahit ang bride and groom together para magtago sa bridal chamber, ngunit din kung ano ang mga paputok kaagad pagkatapos ng tunog ng bridal chamber, nakakatawa. 1175
Nagbuo si Lance ng isang tasa ng tsaa, pagkatapos ay humigop ng mga buto ng melon at iba pang bagay sa mesa habang nakikipag-chat kay Tita Sina, pangunahing pinag-uusapan ang nangyari noong bata pa si Tita Sina. Nagtanong din si Lance, Sina, bakit hindi kayo nagkaanak ni Master? Sa lahat ng paraan. Ang asawa ng guro ay medyo nahiya at sinabi, ang asawa ng guro ay walang silbi, hindi kayang bigyan ng iyong Panginoon ng lalaki o babae. Bakit? Sige, hindi, huwag ka nang magtanong tungkol sa bahay ng babae. Oo, pero hindi maintindihan ni Winder, si Tita Sina at Shibo ay parehong divine doctors, makatwirang sabihin na kahit anong physical infertile disease ay maaaring gumaling. Pinandilatan ni Sina si Lance at sinabing, gaano karami ang alam mo tungkol sa mga usapin ng pamilya ng kababaihan? She! Sabi ni Lance sa kanyang puso, kumuha na ako ng mga klase sa biology. Huwag mong sabihin. Sige, huwag mong sabihin. Medyo nagdilim ang mga mata ni Sina, tiyak na iniisip si Master Lance. Dapat alam ni Lance na huwag itanong kay Tita Sina ang tanong na ito, dahilan para maisip ni Tita Sina na malungkot ang kanyang amo. Sa sandaling ito, sa labas ng tirahan na ito, may ilang malalaking lalaki ang pumasok, dahil marami na ang mga bisita, kaya't hindi sila nakatawag pansin, ang ilang malalaking lalaking iyon ay umupo na lamang sa ilang bakanteng mesa upang sabay na uminom ng piging sa kasal. Ang malalaking lalaking ito, ang malaking kapatid ni Lance, ang ikatlong nakatatandang kapatid, gayon din sina Ben at Xavier, ay lahat ay sinapian ng malalaking lalaki. Ipinaalam sa kanila ni Sherman at pumunta rito para hanapin si Lance, na siyang nobyo ng tirahan na ito, tandaan na huwag gumawa ng anumang abnormal upang maiwasang matuklasan ng mga dayuhan ang anumang kakaiba. Kaya naman, pumasok sila sa residence bago nagmamadaling hanapin si Lance, ngunit umupo muna sila para uminom ng handaan sa kasal, at hindi makalakad ang kuya ni Lance na si Mason nang makita ang alak. Nagsimula ang piging, at sa mga oras na ito ay nagpaputok. Si Lance at Sina, na nasa bridal chamber, ay nakaramdam ng sobrang kahihiyan nang marinig nila ang tunog ng paputok. Ang matchmaker sa pinto ay nagpapaalala, Young Master, Young Lady, simulan na natin ang butas. Napahiya si Lance na talagang gusto niyang lumabas at sipin ang matchmaker na iyon hanggang sa mamatay. Madam, huwag makinig sa labas. Well, alam ko, mukhang kailangan talaga naming gumawa ng pangmatagalang plano dito. Sinabi ni Lance, ang pinakamalakas na tao sa mundong ito ay isang Zhangshi Realm Grand Perfection lamang, ito ay katulad ng ilog na pinanggalingan natin, kaya bumalik na lang tayo. Sa Ancestor Realm Grand Perfection, o kompleto, sa oras na iyon, maganda kung talagang bumalik tayo. Sana makalabas pa tayo ng buhay. Sigurado. Sa labas ng lugar kung saan ginanap ang piging ng kasal, sunod-sunod na nagdatingan ang mga tao, lahat sila ay mga kasama ni Lance. Hindi nagtagal, mayroon ng 18 tao, at lahat sila ay gumamit ng mga lihim na code upang makilala ang isa't isa. Si Little Sister ay abala sa pagsasabing, mayroon pa ring Senior Brother Wind at Senior Teacher's Aunt na hindi dumating, at si Senior Brother Wind ang groom sa mansyon na ito, kaya nasaan ang Senior Teacher's Aunt? Huwag kang mag-alala, dapat ay nandito na rin si Sina, at tiyak na nakatanggap si Sina ng mensahe mula kay Sherman. Sabi ni eldest senior brother. Sabi ng second senior brother, sige, since andito na tayo, let's have a nice wedding banquet, kahit anong sabihin natin, wedding banquet pa rin ni Wind senior brother. Sinabi ni Xavier, nakikita ko na si Lance ay nakikipag-quickie sa kanyang nobya sa ngayon. Umirap si Elsa, huwag mong sabihin iyan, hindi ganoong tao si Lance. Kinagat ni Xavier ang paa ng manok at sinabing, kung sakaling maganda ang nobya, natatakot ako na makalimutan tayo ni Lance kapag nakipaglaro siya sa kanya, at bukod pa rito, hindi siya matutulog ng wala. Napakunot ang noo ng nakababatang kapatid na babae, pakiramdam na ang Xavier na ito ay napakarumi ng pananalita, talagang hindi niya ito kayang pakinggan. Sinabi ng 5th senior brother Spirit Monkey, oo, bakit hindi lumabas si Brother Wind sa atin? Hindi ba niya alam ang tungkol sa atin? I guess ayaw nilang i-reveal yung identity nila, everyone take it easy. At kaya, hanggang sa matapos ang piging, umalis ang lahat ng mga panauhin. Sa wakas ay nakalabas na rin si Lance.
Binuksan ni Lance ang pinto ng kanyang silid at nagkunwaring inaayos ang kanyang mga damit, na mukhang kakabangon lang, at ang asawa ng kanyang guro ay namula ng ilang sandali. Sa kanyang isip, sinabi ni Lance kay Sherman, bigyan mo ako ng impormasyon ng pagkakakilanlan ng katawan na ito. Sa susunod na sandali, isang alon ng impormasyon ang bumaha sa utak ni Lance, at agad na nalaman ni Lance ang impormasyon tungkol sa katawan na ito. Connor, kumusta ang bridal chamber? Nakasalubong niya ang isang medyo may edad na babae. Ngumiti si Lance, ina, mabuti iyon, mabuti iyon. Hehe, buti naman. Sana next year may chubby na baby. Ahem. Lumabas si Lance sa main hall, hindi alam kung nasaan ang iba. Sa sandaling iyon, nakita ni Lance na may ilang malalaking lalaki sa pasukan na kumakaway kay Lance. Agad na nalaman ni Lance na sila ang mga nakatatandang kapatid at ang iba pa. Ginamit ni Lance ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang kaibigan at hiniling sa kasambahay na imbitahan sila sa loob, na nagpanggap na patuloy na nakikipag-inuman kasama si Lance. Kuya Wind, bakit ang tagal mong lumabas? Tanong ni Kuya. Sinabi ni Lance, huwag mong sabihin, nanlulumo rin ako, sa mundong ito, sa panahon ng piging, ang mag-asawa ay dapat nasa silid ng kasal. Sa totoo lang, may nangyari ka ba sa nobya? Bakit napaka-unfair na sa tuwing papasok ka sa memory stone, mayroon kang erotikong pagtatagpo? Ben. Sinabi ni Lance, huwag magsalita ng walang kaparerekon, ang nobya ay asawa ng aking guro, umiinom lang kami ng tsaa at nagkukwentuhan sa silid. Ah, ito ang asawa ng guro. Nagulat ang mga kapatid ni Lance at tumingin kay Lance na may kakaibang mga mata. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, ano pa bang magagawa ko sa nanay ng teacher ko? Totoo yan, alam pa rin natin kung ano si Senior Brother Wind. Sabi ni Kuya. Noon napatigil ang lahat ng tingin kay Lance. Si Tita Sina ay hindi nag-iisa kay Lance, kung si Lance ay talagang mangangahas na gawin ang anumang bagay kay Tita Sina, tiyak na siya ay tadteren hanggang mamatay ng iba pang mga nakatatandang kapatid, syempre, si Lance ay hindi ganoong tao. Tanong ni Little Sister, paano si Tita Sina? Bakit hindi ka pa lumabas? Bilang isang nobya, hindi siya makakalabas sa silid ng kasal ngayon, at ayaw niyang magdulot ng anumang hindi kinakailangang gulo. Nako, bitter talaga si Tita Sina. Ngumiti si Lance, Little Sister, sana ikaw na lang ang nobya. Sabi ni Lance na may malabong tingin sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Little Senior Sister ang kanyang ulo at namula. Ang eksenang ito ay nakita ni na Elsa, Sally at ng iba pa, ang hindi maliwanag na mga mata ni Lance kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay ginawa silang medyo hindi natural, umiiwas sa kanilang mga tingin at nagkunwaring hindi nakakakita. Tanong ni Lance, alam ba ninyong lahat ang tungkol sa unang target? Got it. Ipinadala sa amin ni Sherman ang unang alien target, ito ang Panginoon ng lungsod na ito, Norris. Nagtanong-tanong lang kami kasama ang iba pang mga bisita habang kami ay nagsasagawa ng piging sa kasal. Ang Norris na ito ay isang henyo, ito ay halos inilarawan bilang Kat-Anjay tangi, natatakot ako na hindi ganoon kadaling kumpletuhin ang target, at kailangan natin siyang patayin nang wala siyang anumang hinala. Oo. Sa sandaling magkaroon siya ng hinala sa proseso ng pagpatay sa kanya, malamang na siya ay agad na mauwi sa isang stone spirit, sa puntong iyon, magiging madali para sa kanya na ay pin down tayo, na talagang mahirap. Sabi ni Lance. Sinabi ni Big Brother, dahil siya ay isang babae, kung gayon ito ay pag-ibig na pagpatay o paghihiganti, pipiliin mo si Brother Wind. Sa anumang kaso, ang gawain ng pagpatay sa mga dayuhan ay sa huli ay ikaw at ang asawa ng iyong guro, o junior sister at iba pa, imposible para umasa sa amin, pumapasok kami para sa pagsasanay, ginagawa rin namin ito sa ibang tao, hindi namin ginagawa ito sa mga dayuhan, sinusubukan naming maiwasan ang pakikipag-ugnay sa mga dayuhan upang mabawasan ang mga aksidente. Mabuti. Tumango si Lance, ito ay medyo mabuti, bawasan ang mga aksidente, ang kanilang lakas ay mababa pa rin, ang posibilidad na patayin ang mga dayuhan ay masyadong mababa. 1176. Ngayong sumang-ayon na ang lahat, handa na si Lance na hayaan silang gumawa ng sarili nilang paraan sa memorya na ito. What about me? Tanong ni Little Sister.
Sinabi ni Lance, dapat mo ring sundan si Kuya at ang iba pa sa ibang mga lugar para sa pagsasanay, at huwag makisali sa pagpapaalis sa mga dayuhan. Bakit? Kakatuntong mo pa lang sa Ancestor Realm, kahit na ito ang unang layunin, hindi mo kami matutulungang maisakatuparan ito. Sa halip ay maabala mo kami, at baka mapatay ka ng mga dayuhan kung ikaw ay hindi mag-iingat. Mas mabuti na huwag ipagsapalaran iyon, gusto kong makalabas ang lahat ng buhay. Oh! Kailangang tumago si Little Sister. Sinabi ni Lance kay Sarah, Sarah, isa lang ang layunin mo, tumungo sa Ancestor Realm, huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Mabuti, Kuya Lance. Ang usapin ng pag-alis ng mga alien, ipaubaya mo sa akin at sa asawa ng aking guro, pareho tayong mid-stage na Zhangxi, maaari tayong magtulungan upang makumplito ang malinaw na misyon, kahit na kailangan nating mamatay, tayong dalawa ang mamatay, pinaliit ang hindi kinakailangang mga casualty. Ngunit, walang sino man sa inyo ang maaaring mamatay. Don't worry, hindi ako ganon kadaling mamatay. Sinabi ni Kuya Wind, Brother Wind, pupunta tayo sa ibang lugar para magsanay, dapat mong protektahan ang ina ng iyong guro at huwag na huwag hayaang may mangyari sa kanya, kung hindi, hindi ka namin patatawarin, at gayon din ang iyong master. Sige, kung kinakailangan, paprotektahan ko ang aking guro nanay mula sa anumang pinsala sa aking buhay, at kung hindi dahil sa katotohanan na talagang matutulungan niya ako, handa akong alisin ang mga dayuhan ng mag-isa. No, UNC na at least may caretaker. Napagkasundoan na ni Lance at ng lahat na ang pinakamahusay na paraan para makalabas ng buhay ang lahat ng walang kamatayan ay dumating sina Lance at Sina at paalisan ang mga dayuhan, at pumunta sila at magsanay sa ibang lugar, upang si Lance maaari ring hilingin kay Sherman na alagaan sila sakaling magkaroon ng panganib. Kahit na mamatay sila dito, hanggat hindi sila pinatay ng mga dayuhan, hindi sila totoong patay, ngunit lumalabas sa Memory Stone. Agad na sinabi ni Lance kay Sherman kung ano ang nasa isip niya. Senior Sherman, ano sa palagay mo? Sapat na ba na ikaw at ang iyong mentor ay parehong namamahala sa pag-alis ng mga dayuhan? Siyempre, ang pinakamahina sa mga dayuhan ay pawang mga mid-tier clansmen, at ang kanilang pakikilahok sa pagsunod sa atin ay walang iba kundi ang pagpapadala sa kanila sa kanilang kamatayan. Sige, papayag ako. Salamat Senior, pupunta sila dito sa Memory Stone World para mag-practice sa ibang lugar, kung may panganib, mas alagaan mo sila Huwag kang mag-alala, hindi ko sila hahayaang lumabas sa Memory Stone hanggat hindi ninyo natatapos ang alien removal mission. Mabuti. Nang bumalik si Lance sa kanyang bagong silid, ang asawa ng kanyang guro ay nakaupo doon na mag-isa na may 100 bors. Master. Windy, pwede ka nang pumasok? I'm bored to death. How about it? Dumating na ba ang iba? Well, nandito na lahat, at niyaya ko lang silang mag-inuman bilang kaibigan. Nandito pa ba sila ngayon? Ano ang kailangan para ayusin sila para hindi magdulot ng kakaiba? Sabi ng asawa ng guro, dahil medyo magulo din ang sitwasyong ito, sa dami ng tao, tiyak na mapapagalitan ang mga tao dito. Kainahinala ang paninirahan pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi ni Lance, lahat sila ay nagstay sa restaurant sa labas ngayon, bukod pa, lahat sila ay may kanya-kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi nila ako kailangan na ayusin ito. Bukod dito, napag-usapan din naming lahat na ang planong tanggalin masyadong delikado ang mga alien, dahil kung tayo ay papatayin, tayo ay tunay na patay, kaya tayong dalawa ang gumawa ng pagtanggal sa mga alien, tutal, pareho tayong mga ninuno sa kalagitnaan. Tumango ang guro, magandang ayos iyon, ngunit ano ang ginagawa nila? Nako, syempre, mag-adventure tayo. Hindi naman nila kailangang makilahok sa pag-alis ng mga alien, maglakad-lakad lang sila sa Memory Stone na ito, wala tayong dapat ipag-alala sa kanila, basta. Hindi pa rin sila pinapatay ng mga dayuhan, hindi talaga sila mamamatay, at ang mga espiritong bato ay hindi sila hahayaang mamatay at umalis. Unang target. Sinabi ni Master, gusto ko pa ring makipagkita kay Raiji at sa iba pa. Bukas, pwede ka nang umalis ng bahay, ayusin mo ang pagkikita mo, at pagkatapos ay malaya na silang umalis. Tumango ang asawa ng guro. Sinabi ni Lance, Tita, gabi na, kailangan mong magpahinga ng maaga.
Medyo awkward ang pakiramdam ni Lance sa sandaling ito, ang mga hindi nakakaalam sa labas ay akala nila ay bagong kasal na mag-asawa, ngunit sino ang nakakaalam na sila ay asawa lamang ng guro at apprentice. Tumingin si Sina sa silid, kahit na medyo malaki ang silid, mayroon lamang isang kama. Ano naman sayo? Matulog ka sa sahig, oh, I'll keep a vigil for you, don't mind me. Og. Bamantong hininga ang guro, ano ang tawag dito, maaari lamang ito. Kinabukasan, maagang nagising si Lance, at pagkatapos, ayon sa mga tuntunin ng mundong ito, kinuha ni Lance ang kanyang bagong manugang, at nag-alay ng tsaa sa kanyang biyenan at biyenan batas. Kahit na ayaw ni Lance, wala talaga siyang magagawa tungkol dito, dahil hindi siya natatakot sa hindi maiisip, ngunit kung sakali, ang kanilang kasalukuyang uugali ay hindi maaaring mag-iba. Ang asawa ng guro ni Lance ay mabuti, siya ay seryoso sa kanyang trabaho at kumilos na parang isa. Pinandilatan ng asawa ng guro si Lance, magseryoso ka, huwag mong basta-basta, kung mabaygo ito, lahat tayo ay mamamatay dito. Mabuti. Walang pagpipilian si Lance kundi tawagan ang asawa ng guro sa buong view ng publiko, napakahirap, ina. Ang asawa ng guro ay mayroon ding kakaibang pakiramdam sa loob, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na ito ay isang kasinungalingan, isang pangangailangan, kaya madaling kumbansihin ang kanyang sarili sa loob. Kaya, natapos ang nakakapagod na ritual ng bagong manugang na nakikipagkita sa kanyang mga in-law. Sinabi ng biyenan kay Sina, "Weir, mula ngayon, maaari na kayong magsumikap ni Connor na magdagdag ng isang chubby na puting apo sa aming pamilya sa darating na taon, naririnig mo ba ako?" Magalang kung sinusunod ang mga turo ni inay, naiintindihan ni Weir. Busy na sabi ni Sina. "Sige, bumaba na kayo, hindi nyo na kami kailangan pang ihain, pwede na kayong mag-almusal." Mabuti. Lumabas ng pinto sina Lance at Sina. Bamantong hininga si Lance, nakakapagod, halos hindi ko na magawa, Tita Sina, patawarin mo sana ako kung nasaktan lang kita. Napakaingay ni Sina, mag-ingat sa mga pader, lahat ng ito ay peke pa rin, ikaw at ang aking mga katawan ay peke, ano ang kasalanan doon, hanggat hindi ito lumalampas sa mga hangganan, ang natitira ay hindi mahalaga, ibagay bilang sa lalong madaling panahon. Sige. Tinapos ni Lance at ng kanyang asawa ang kanilang almusal, nagdahilan si Lance na isama ang kanyang asawa para mamasyal sa kalye, at ang mga tao sa bahay ay hindi na ito tatanungin. Pagkarating sa kalye, pumasok sina Lance at Sina sa isang restaurant. Tapos sa isang kwarto. Sina, nakikita kita. Tuwang-tuwang niyakap ng isang babaeng mukhang pekes si Sina. Sinabi ni Sina, ikaw ba si Rayer o si Ju? Ngumiti si Lance, asawa ng guro, siya si Rayer. Nagulat ang asawa ng guro, ang katawan na taglay ng kamalayan ng maliit na kapatid na babae ay isang babaeng may pekes at pockmarks, sobrang pangit, at ang kanyang sariling katawan, ito ang pagkakaiba ng langit at lupa. Napaawang ang bibig ni Little Sister sa paglala. 1177. Lumapit ang isa pang babae at tumawa, "Madam, ang swerte mo pa rin at nagkaroon ka ng magandang nobya, tingnan mo si Little Sister, isang araw na lang at sumisigaw ka na wala itong katawan." "Oh, I am Ju." Sabi ng misis ng guro, "Sige, itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito, sabi ng hangin baka magtagal pa tayo rito, 10 o 20 taon, kaya masanay ka na." Ang tagal. Bitter si Little Sister, hindi ba ito magiging pangit na babae sa loob ng mga dekada? Sinabi ni Lance, ang pinakamakapangyarihang dayuhan, ay isang Grandmaster, para patayin siya, dapat ay nasa iisang kaharian man lang siya, kung makakaabot man siya ng Grandmaster sa loob ng 20 taon, hindi naman talaga iyon totoo. Walang kabuluhan para sa amin. Para lumabas pa rin, sa mundong iyon na walang kalaban-laban, magpanggap na lang tayo na ito ay isang tunay na mundo. Lahat ay tumango. Pagkatapos nito, matagal na nakipag-usap ang asawa ng guro ni Lance sa kanyang mga kapatid hanggang sa paalalahanan ni Lance, asawa ng guro, malapit na tayong bumalik, kung hindi ay maghay-hinala tayo. Tumango ang asawa ng guro, sige, babalik na tayo, sa ibang lugar na kayo mag-practice, be safe. Si Little Sister at ang iba ay abala na tumango. Sabi ni Lance, Tita, kami ang dapat na mag-alala tungkol sa buhay at kamatayan ngayon,
ano pa ang silbi ng pagtuturo sa kanila, malaya na silang gumagalaw at hindi sila mamamatay, cool lang sila. Oo, Tita Sina. Dapat kayong mag-ingat ni Kuya Win sa pakikipag-ugnayan sa mga alien, hindi na kailangang mag-alala, kaya pa rin nating maghintay. Sabi ni second senior brother Simon. Sige, naiintindihan namin, puntahan mo kami kapag may oras ka sa hinaharap. Si Lance at ang asawa ng kanyang guro ay bumalik sa bahay, ngunit syempre, sa likod ng kalsada, ang asawa ng guro ay bumili ng ilang random na tela at hindi bumalik na walang dala. Kaya lang, sa sumunod na 3 araw, hindi na lumabas ng bahay sina Lance at Sina, at ang mga kapatid at kaibigan ni Lance ay tumigil sa paghahanap kay Lance ng madali upang maiwasan ang pagbunyag ng ilang mga kapintasan. Umalis sila sa lungsod pagkaraan ng 2 araw, at ang 16 sa kanila ay bumuo ng isang pangkat ng mga mersenaryo, pagkatapos ay nagsagawa ng ilang misyon at sinimulan ang kanilang paglalakbay sa libreng paglalakbay. Ngunit sina Lance at Tita Sina ay naiinggit lamang. Nang gabing iyon, umupo si Lance at ang asawa ng kanyang guro upang mag-usap. Sina, ngayon ang pagkakakilanlan ng aking katawan ay bilang young master ng mansyon na ito, at ang aking lakas ay nasa gitna ng Unity Realm, at ang iyong pagkakakilanlan ay bilang anak din ng isang malaking pamilya, at ang iyong lakas ay nasa gitna lamang of the Unity Realm. Napakagulo dito, kung bigla tayong sumabog sa kapangyarihan ng isang clan master, not to mention that alien, even ordinary people will be confused. Oo, kaya naman sumakit ang ulo namin ng ilang araw at wala kaming magawa. Tita Sina, dapat tayong mag-isip ng isang makatwirang paraan upang ipaliwanag kung bakit tayo ay may lakas ng isang Zhangxi, ang lungsod na ito, ang pinakamalakas na tao ay ang dayuhan na si Norris, ang pinuno ng lungsod, tayo ngayon ay nasa parehong antas ng kanya, ang lungsod na ito, mayroon lamang 8 Zhangxi sa kabuuan, maliban kay Norris na isang mid-Zhangxi, ang iba sa amin ay maagang lahat ng Zhangxi. Well, it does take a bit of planning, but how about we hide our strength? Nagpaplano tayo ng isang bagay at pagkatapos ay sinasadya at hindi sinasadyang ipaalam sa lungsod na itinago natin ang ating lakas. That's the only way. Anyway, as we both are, we were just developed away from home before, and just recently came back to finish our marriage. Mabuti. Sa sandaling ito. Sa mansyon ng Panginoon ng parehong lungsod. Isang batang babae, na may hawak na espada, ay nakatayo sa bukas na espasyo sa labas ng bulwagan. Swoosh! Biglang hinawakan ng dalagang ito ang kanyang espada. Ang swordchi ay napakatalino, gaano ito katalino. Ito ay halos walang katapusang bilang lance. Siya, ang Panginoon ng lungsod na ito, Norris. Habang nagsasanay ng kanyang espada, naalala ni Norris sa kanyang isipan ang desperadong tingin sa kanyang mga mata nang mamatay ang kanyang ama noong bata pa siya. Nang mamatay ang kanyang ama noong una, nawala ang kanyang mga mata at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili, lahat ay panaginip, lahat ay peke, nabubuhay tayo ngunit ibang paraan upang mamatay. Sa oras na iyon, hindi alam ni Norris kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama. Siya nga pala, ang kanyang ama, ay namatay sa depresyon, sa modernong mga termino, siya ay dumaranas ng depresyon, ang kanyang ama ay itinuturing din na ibang uri ng tao, ngunit hindi niya makumpirma ang kanyang panloob na pagdududa, at ang kanyang pag-aayos ay mas malala pa, siya namatay sa depresyon sa halip. Ngayon, unti-unting lumaki si Norris, wala pa siyang 30 taong gulang sa taong ito, nakatungtong na siya sa gitna ng kaharian ng Zhangxi, medyo nakakaramdam na siya ngayon sa kaharian, kaya bumalik siya sa kanyang bayan at naging lungsod. Panginoon. Si Norris ay kasalukuyang nag-iisa pa rin, hindi kasal, at walang nagmamahal sa kanya, nagsimula rin niyang isipin ang pagkamatay ng kanyang ama, ano ang ibig sabihin nito, nabubuhay tayo ngunit ibang paraan upang mamatay. Sa makatuwid, dahan-dahan ding naging kainahinala si Norris sa mundong ito, hindi niya alam kung bakit nagkaroon siya ng ganitong intuition, pakiramdam niya na ang mundong ito, ay ginawa ng isang tao. Dahil dito, naging dayuhan din si Norris, kapag nakumpirma na ang kanyang mga pagdududa tungkol sa mundong ito, ang kanyang katawan ay magkakawatak-watek na parang hangin, at sa parehong oras, ang kanyang kamalayan ay magiging isang espiritong bato, na maaaring kontrolin ang memorya na ito.
Huminto si Norris sa pagsasanay ng kanyang espada, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ipinakita ang kanyang napakagandang mukha. Bakit ang pakiramdam na ito, lumalakas at lumalakas? Bakit pakiramdam mo ay nababawasan ang iyong sariling katawan? Bakit madalas biglang parang dakarapatang Ari Javo na naman, parang ginawa mo na ang eksaktong bagay sa huling buhay mo, o parang nandito ka na sa huling buhay mo? Bulong ni Norris sa sarili. Mali ba talaga ang mundong ito? Paulit-ulit. Ibinaba ni Norris ang kanyang espada, pakiramdam na napakawala sa loob, kung ang lahat ay peke, gaano ito kakilakilabot, agad na mawawala ang espiritu ng pakikipaglaban ng isang tao. Sa sandaling ito, si Lance at ang asawa ng kanyang guro, na nakasuot ng kanilang panggabing damit, ay lumipad palabas ng tirahan. Winder, paano natin ipapaalam kay Norris na itinatago natin ang ating lakas para maalis ang hinala na taglay natin ang kapangyarihan ng angkan? Tumayo ang asawa ng guro sa isang rooftop at sinabi. Sinabi ni Lance, Madam, dahil si Norris ang pinuno ng lungsod, kung gayon natural na tayo ang matuwid na panig, ang layunin natin ay makipag-away sa kanya at sa gayon ay patayin siya, kaya maaari lamang tayong maging masamang panig. Kung lalabas tayo at gagawin masasamang bagay ngayon, balang araw, aktibong mahahanap tayo ni Norris, mag-iiwan lang tayo ng ilang bakas sa eksena. Anong masamang gawin? Ito ay laban sa matuwid na landas. Master, ano pa ba ang matuwid? Okay, so anong masamang gagawin natin? Sinabi ni Lance, pagpatay, panununog, panggagahasa, at pagnanakaw. Paano mo nagagawa ang isang bagay na napakakulit? Master, pumili ka ng isa. Ako. Master, dapat pumili ka ng isa. Pagkatapos ay pagnanakaw. Well, then, we'll robbang, and then, we'll hand out to the poor people, and we'll rob the rich to help the poor, so that, also, is good. Masayang tumango ang asawa ng guro at lumipad palayo kasama si Lance, na wala sa gabi. 1178. Maangin, mukhang mayaman ang pamilyang iyon sa harapan. Tuwang-tuwang sabi ng asawa ng guro, ngunit hindi pa niya nagawa ang isang bagay na gaya ng pagnanakaw sa mayayaman upang tulungan ang mahihirap. Hindi ninakawan ang pamilyang ito. Bakit? Sifu, ang layunin ng ating pagnanakaw ay upang maakit ang atensyon ni Norris at sa wakas ay magtagumpay na matuklasan niya na itinago natin ang ating lakas, upang hindi maging awkward para sa atin na magkaroon ng kapangyarihan ng isang ninuno na nasa kalagitnaan ng ranggo, kaya't ang target ng ating pagnanakaw ay dapat man lang sa lungsod na ito, isang maagang ninuno, o isang taong mas kagalang-galang. O sige, ayusin mo. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Lance sa labas ng isang napakarangyang tirahan. Ayon sa alam ni Lance mula sa impormasyon sa kanyang isipan, ang taong nakatira sa marangyang tirahan na ito ay isang lalaking nagngangalang Guo Wangju, na isang early stage na Zhongxi Realm powerhouse at may kayamanan. Master Teacher, ninakawan mo si Guo Wangjio. Ang Guo Wangjio na ito ay nabalitaan na anak ng isang asong hinahamak ang buhay ng tao, kaya maaari mo rin siyang patayin. Mabuti le. Nagmamadaling bumaba sina Lance at Sina. Anong mga tao? Isang matandang lalaki ang lumipad palabas, at ang matandang ito ay si Guo Wangjio. Ngumuso si Lance, Guo Wangju, isa akong natalo na Red Dust, nagawa mo na ang lahat ng iyong masasamang gawa, oras na para magpatuloy. Isang pagkatalo ng pulang alikabok. What the hell? Malalaman ko kung ano yun kapag pinatay kita. Pinatay ni Lance si Guo Wangju gamit ang isang espada. Pagkatapos noon, si Lance at silang dalawa, inalis nilang dalawa ang 10,000 kayamanan ni Guo Wangju at ipinamahagi ito sa mga mahihirap. Siyempre, sa pagtatapos ng araw, sinadya ni Lance na mag-iwan ng kalahating jade pendant sa pinangyarihan na parang aksidenteng nalaglag. Matapos gawin ang lahat ng ito, halos madaling araw na. Si Lance at ang kanyang asawa ay nagmamadaling bumalik sa pagtulog, ngunit syempre, si Lance ay natutulog pa rin sa sahig at ang kanyang asawa ay natulog sa kama. Kinabukasan, sa tirahan ng City Lord. Pag-uulat sa City Lord, may malaking nangyari sa ating lungsod kagabi. Anong malaking kaganapan ang nangyari?
Si Guo Wangjio ay patay na, at ang kanyang 10,000 toneladang kayamanan ay naubos na. Ano? Sino ang pumatay kay Guo Wangjio? Si Guo Wangjio ay isang maagang powerhouse ng Zhangxi, sino pa sa lungsod na ito, bukod sa akin, ang maaaring pumatay sa kanya ng tahimik. Panginoon ng lungsod, ito ay kalahating piraso ng jade pendant na natagpuan sa pinangyarihan, at malamang na hindi sinasadyang nalaglag ito ng mamamatay tao. I trace agad ang pinanggalingan nitong jade pendant. Oo. Si Lance at ang asawa ng kanyang guro ay natulog hanggang alas 8 ng umaga, at ginising ng asawa ng guro si Lance. Tita Sifo, hayaan mo akong matulog pa. Winder, huwag kang matulog, mag-ingat sa paghihinala ng iba. Kinailangan ni Lance na gumapang at nakita na ang asawa ng guro ay nakaupo pa rin sa tabi niya sa harap ng dressing mirror para magbihis. Ngumiti si Lance, napakaganda ng asawa ng guro. Galit na sabi ng asawa ng guro, kalokohan, hindi ko ito katawan, ano ang kinalaman sa akin ng anumang kagandahan. Ang tunay na katawan ng asawa ng guro ay 10,000 beses na mas maganda kaysa sa isang ito, ang swerte talaga ng ating Panginoon. Nagdilim ang mukha ng tiyahin ng guro, nagmamadaling tumahimik si Lance, isang magandang pagbanggit ng master kung ano ang gagawin, sinampal ni Lance ang kanyang sarili ng 2 sampal, talagang may utang na loob ah. Nakita ng asawa ng guro na sinaktan ni Lance ang kanyang sarili at sinabing, sige, okay lang, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Tita Sina, I'm sorry, kasalanan ko lahat kung bakit ka nalungkot ulit. Naku, baka tadhana na. Tara na, huwag ka na sa kwarto, pumunta ka na at alamin mo ang nangyari kahapon. Sinabi ni Lance, walang duda, si Guo Wangjio ay pinatay at ninakawan ang kapalaran ng kanyang pamilya, malamang na ito ay isang sensasyon sa buong lungsod. Nang mag-almusal si Lance at ang asawa ng kanyang guro, napag-usapan na pala ng lahat ng katulong sa bahay ang nakakagulat na kaso kagabi. Si Lance at ang asawa ng kanyang guro ay tumawa ng medyo walang salita, nang hindi alam. Sa sandaling iyon, dumating ang regalo ng katawan ni Lance, at agad na sinabi ng asawa ng guro kay Lance, asawa, kainin mo ito ay masarap. Bahagyang namula si Lance, bagamat alam niyang kumikilos ang asawa ng guro. Pumasok ang ina ng pagkakakilanlan ni Lance. Nakilala na ng anak ko si inay. Nakilala ng manugang si Ina Sama. Well, no need to be polite, Connor, bakit ang aga mong nagising ngayon? Tanong ng nanay ni Lance na may bakas ng pagkalungkot sa mukha. Natigilan si Lance, hindi alam kung paano sasagot. Ang asawa ng guro ay abala sa pagsasabing, bumalik kay Ina Sama, natulog kami kagabi, natulog kami ng gabi. Sinabi ng ina ni Lance, Connor, kahit na gusto ni inay na hawakan ang kanyang apo sa darating na taon, hindi mo kailangang magtrabaho ng husto, kailangan mo pa ring bigyan ng higit na pansin ang iyong katawan. Si Lance ay abala na tumango, oo. Medyo nahihiya ang asawa ng guro, ngunit unti-unting nasanay, hindi na siya nahihiya sa simula. Nagtanong si Lance, inay, bakit malungkot ang mukha mo? Sinabi ng ina ni Lance, sayang, si Guo Wangjio ay namatay kagabi, at ang kanyang 10,000 talampakang kwadradong yaman ng pamilya ay naubos, kaya paanong hindi ako malulungkot? Abalang hinanap ni Lance ang impormasyon sa kanyang isipan, noon lang niya natuklasan na ang kanyang ama, ay isa sa mga tauhan ni Guo Wangjio, hindi nakakagulat na namatay si Guo Wangjio, mukhang malungkot ang kanyang ina. Ina, ano ang mangyayari sa ating ama sama kung mamatay si Guo Wangjio? Mapagkunwari na tanong ni Lance. Ito ay walang kalokohan, ang kaluwalhatian ng aming pamilya ngayon ay lahat ng salamat kay Senior Guo Wangjio, at ngayong patay na si Guo Wangjio, sayang, ang aming pamilya ay nasa panganib din. Sige, pupuntahan ko ang tatay mo, nagkulong ang tatay mo sa study, hindi ko alam kung paano. Makikita ng anak ko ang nanay ko. Si Lance at ang asawa ng kanyang guro ay pinanood ang ina na paalis. Sinabi ng asawa ng guro, hindi ko akalain na ang aming pagpatay kay Guo Wangjio ay makakaapekto sa iyong tahanan. Go! What my family? Well, our house. May hindi natural na sasabihin ang asawa ng guro. Bumantong hininga si Lance, hindi ko alam kung kinuha ni Norris ang kalahati ng jade pendant, matutuntun niya ba ako dito?
Ano ba, may gagawin pa tayong kaso ngayong gabi. Mabuti. Makalipas ang kalahating araw, sa City Lord's Palace. Natuntun na ba sa iyo ang kalahating piraso ng Jade Pendant? Tanong ni Norris. Balik sa Panginoon ng lungsod, hindi, ngunit ang aking nasasakupan ay inilibot na ang buong lungsod, magtatagal lamang ito, tiyak na magkakaroon ng mga pahiwatig. Sige, bumaba ka na. Oo. Sa loob-loob na sinabi ni Norris, kakabalik ko lang bilang pinuno ng lungsod at nagdudulot ako ng sobrang kahihiyan, sino ang pumatay kay Guo Wang Jiu? Ano ang lakas ng lalaking ito? Nang gabing iyon, gabi na. Si Lance at Sifo ay muling nagsuot ng kanilang panggabing damit at lumipad palabas ng tirahan. Windy, saan tayo gagawa ng krimen ngayong gabi? Pupunta rin ba ito sa bahay ng malaking lalaki? Tanong ng guro. Hindi magandang pumunta sa bahay ng isang malaking tao araw-araw, napakaraming malalaking tao sa lungsod na ito sa mga unang araw ng angkan, sapat na ang isang kamatayan, pumunta tayo sa isang random na bahay ng malaking tao ngayong gabi. Mabuti. Sinundan ng master teacher si Lance at tumakbo sa pagitan ng mga rooftop ng lungsod, kasing bilis ng isang multo. At ngayon, sa isa sa mga rooftop sa gitna ng lungsod, hawak ni Norris ang kanyang espada at nakatayo sa simenea ng bubong, ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa kanyang katawan, na sumasalamin sa isang magandang figure sa mga tile. Sa sandaling ito, nakita ni Norris ang dalawang figure na kumikislap libu-libong metro ang layo. 11:79. Nanlamig ang titig ni Norris habang humihikbi, hindi ko ine-expect na magpapakita pa talaga sila ngayong gabi, it's so good to come. Pagkasabi niyan, hinabol ni Norris ang dalawang figure na iyon libu-libong metro ang layo. Mabilis na lumilipad sina Lance at Sina nang bigla nilang naramdaman ang isang nakamamatay na aura na paparating. Hindi maganda. Agad na tumalon si Lance kay Sina, pagkatapos ay niyakap siya at nagmamadaling tumabi sa gilid. Sa susunod na sandali, isang kumikinang na puting espada na si Chi ang tumama, para lang matamaan si Lance at ang asawa ng guro. Sa oras na ito, si Norris ay 1,000 metro lamang ang layo. Si Lance at Sina ay gumulong sa lupa, habang mahigpit na protektado si Sina sa kanyang mga bisig, agad na napagtanto ni Sina na siya ay nawawala, at abala sa pag-ubo, si Lance ay natarante at binitawan si Sina, at tumingin sa malayo, mga 1,000 metro ang layo, isang malakas na momentum ang pumasok. Gulat na sabi ni Lance, libu-libong metro ang layo at nakakapaglabas pa rin ng napakalakas na sword chi, ang taong ito ay talagang nakakatakot, kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat si City Master Norris, ang una nating target sa pagtanggal, bilang inaasahan, napakakaiba. Ang asawa ng guro ay abala sa pagsasabing, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ngayong nandito na tayo, natural na maghanda para sa isang digmaan at tingnan kung mapapatay natin siya ngayong gabi. Sa isang iglap, parehong handang lumaban sina Sina at Lance. At makalipas ang ilang segundo, si Norris ay nakatayo ng ilang dosenang metro sa harap ni Lance at ang iba pa na hawak ang kanyang espada, isang mahinahon, ngunit puno ng paglilibang at katiyakan ng kamatayan. Matagal nang alam ni Lance na lahat ng tao sa panahon kung saan nabuhay ang Memory Stone na ito ay mas malakas kaysa sa martial arts practitioners ng kanyang mga inapo, at itong Norris na ito ay mas malakas pa sa mga malalakas. Di manalo laban sa Norris na ito. Hindi banggitin ang asawa ng guro. Sa oras na ito, sinabi ni Norris na iyon, kayong dalawa ay dapat ang taong pumatay kay Guo Wang Jiu kagabi, gaya ng hula ko, ito ay gawa ng isang mid-stage master. Sinabi ni Lance, Norris, napuyat ka ba, partikular bang hinintay mo kami? Sinabi ni Norris, itong kaibigan, ang lungsod na ito ang aking lugar, kung pumatay ka ng isang tao sa aking lugar, gaano man kalaki ang sama ng loob mo, dapat mong ipaalam sa akin man lang. Pribado mong pinatay si Guo Wang Jiu, hindi mo lang ilagay ako sa iyong mga mata, at dahil hindi mo ako inilagay sa iyong mga mata, hindi mo ako masisisi sa pagiging masungit. Ano? Sa tingin mo mapapatay mo ako? Mapapatay man kita o hindi, malalaman ko kapag sinubukan ko. Nadama ni Lance ang walang katapusang layunin ng pagpatay. Abalang sinabi ni Lance sa asawa ng kanyang guro, mauna ka na, dali. Hindi nangahas si Lance na maging pabaya, dahil ibang species si Norris, at kung papatayin niya siya, ito ay isang tunay na kamatayan .
Walang kaunting kaalaman si Lance sa pagprotekta sa asawa ng kanyang guro, at pinakamahalaga para sa kanya na mauna. Hindi ako aalis. Ang asawa ng guro ay abala, paano niya maiiwan si Lance upang mauna? Ngumuso si Norris, mauna ka. Nakakatawa, walang makakaalis sa inyo ngayon. Buzz! Binunot ni Norriston ang espada sa kanyang kamay. Malinaw na nakita ni Lance na katatapos lang niyang bumunot ng kanyang espada, at nasa kalagitnaan pa lang ito, ngunit sa susunod na segundo, nasa harapan na niya ito. Mabilis, masyadong mabilis, hindi na ito inilarawan bilang mabilis, ito ay ganap na hindi lohikal na kasing bilis. Walang hangganan at walang katapusan. Huli na si Lance at agad na ginamit ang kanyang pinakamalakas na galaw, Boundless Endless. Ang hakbang na ito ang pinakamalakas na hakbang sa self-created martial arts ni Lance. Ang katotohanan na si Lance ay napilitang gamitin ang kanyang pinakamalakas na galaw kaagad sabat ay nagpakita na si Lance ay napilitang magkaroon ng isang. Paano walang magawa? Wow! Sa sandaling iyon, tila may hindi mabilang na mga espada sa mukha ni Lance, naramdaman ni Norris na kaya niyang patayin si Lance gamit ang isang espada, ngunit bigla siyang nahadlangan, at napakalakas din ng galaw ng kalaban. Ang dalawang espada ay nagtagpo at hindi mabilang na mga kislap na sumabog, na nagbanggaan ng 12-dosenang beses sa isang iglap. Sa wakas ay hinarang ni Lance ang espada ni Norris ng buong lakas. Ngumiti si Norris, nakakuha pa rin ng 2 strike, ngunit sa kasamaang palad, ang espadang iyon ngayon lang ay pagsubok ko para sa iyo. Agad na tumama ang puso ni Lance, nakipaglaban lang siya hanggang sa kamatayan at ginamit ang kanyang pinakamalakas na hakbang para harapin ito, ngunit bilang resulta, ito ay pagsubok lamang ng isang tao. Sus! Talagang hindi na makapaniwala si Lance, isa ring mid-stage na ancestor, paano magkakaroon ng napakalaking pagkakaiba sa Norris na ito. Talaga bang hindi makajos ang sinaunang panahon? At sa sandaling iyon, biglang umatake si Cena, tulad ng pag-alalay kay Lance mula sa gilid. Hindi. Sigaw ni Lance, dahil alam na alam ni Lance ang lakas ni Norris, kahit si Lance ay hindi makakapantay sa kanya, lalo pa si Cena. Tulad ng inaasahan. Si Norris ay tila napakadiin, ang espada ay bahagyang gumalaw patungo kay Cena, at biglang, ang espada chi ay tila kumalat na parang gagamba at bumalot sa paligid ni Cena. Si Cena ay ganap na hindi nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili, lalo na ang pagtakas, at si Cena ay agad na desperado. Ang husay ng espada ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ah! Sigaw ni Lance, pinapanood si Cena na binalot ng sword chi ni Norris. Sa kanyang isip, naalala ni Lance na sinabi ni Kuya at ng iba pa noon na paprotektahan nila si Cena, at sinabi rin ni Lance na paprotektahan niya si Cena sa kanyang buhay. Pagkatapos ay agad na sinugod ni Lance ang sitwasyon at inatake si Norris habang iniligtas ang asawa ng kanyang guro, anuman ang lahat, sa pamamagitan ng paghahagis ng lifeblood hidden. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagbago ng husto ang mukha ni Norris, dahil sa agarang paglabas ng lakas ni Lance, nakaramdam siya ng matinding banta. Boom! Nabasag ng suntok ni Lance ang espada ni Norris na si Chi na nakapulupot sa kanyang asawa, habang kasabay nito, ang espada sa kabilang kamay ni Lance ay pumatay kay Norris. Wow! Inilabas ni Norris ang kanyang buong lakas upang labanan ang pamatay na hakbang ni Lance. Ang katawan ni Norris, bigla-bigla, umatras ng daan-daang metro, pagkatapos ay pumutok at nagsuka ng dugo. At sa sandaling ito, agad na binuhat ni Lance ang asawa ng kanyang guro at nawala sa gabi. Si Lance ay hindi nang ahas na makisali sa labanan, dahil ang kanyang lifeblood invisibility ay mayroon lamang 30 segundo upang mabuhay. Kung hindi siya tatakbo ngayon, ito ay mas maraming oras upang maghintay, at kung ano ang mas hindi ka panipaniwala kay Tang. Si Lance ay talagang nakatiis si Norris sa suntok ni Lance pagkatapos niyang i-cast ang lifeblood invisibility. Matapos ilabas ni Norris ang isang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay namutla, at nang muli siyang tumingin sa harap, ang dalawang misteryosong tao ay nawala na. Damn it! Who the hell are they? Bakit biglang sumabog ang lakas? Buti na lang at naintindihan ko ang Tao of the Heaven sa ikalawang antas, kung hindi, kailangan kong mamatay dito ngayon. Sabi ni Norris na may palpitate puso.
Matapos lumipad ng libu-libong metro kasama ang asawa ng kanyang guro sa kanyang mga bisig, si Lance ay nawala ng lakas at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Bang! Diniin ng katawan ni Lance ang katawan ni Cena at bumagsak ito ng husto sa lupa. Maayos naman si Lance, isang malambot na katawan ang yamakap sa ilalim niya, bago bumagsak pa lalo si Cena. Sa katunayan, nahulog lang si Lance, nakita ng asawa ng guro ang kanyang sarili na hindi rin makontrol, dahil siya ay halos walang kapangyarihan, kaya ang mahalagang sandali, itinakip niya ang kanyang sarili sa ilalim, upang mabawasan ni Lance ang ilang sakit. Gayunpaman, ito ay isang maliit na hindi malinaw na posterya, ngunit sa oras na ito sino ang makakaisip na pumunta ito, at bukod pa, si Lance ay nahulog at nawala ng malay. 1180. Umakyat si Master. Windy, kamusta? Nakita ng asawa ng guro na si Lance ay walang malay at tumigil sa pakikipagpalitan. Binuhat ng asawa ng guro si Lance at nagpatuloy na lumipad, sa wakas ay bumalik sa bahay, mabilis niyang inihiga si Lance at tiningnan ang kanyang mga sugat, labis na ikinagulat niya, ang mga meridian ni Lance ay ganap na nawasak, ang dugo ng kanyang katawan ay damaloy sa isang magulong paraan, ganap na wala sa kontrol, kahit na siya ay walang magawa tungkol dito. Kinakabahang sinabi ng asawa ng guro, ginagawa ito ni Winder para iligtas ako. Mabilis na nakipag-ugnayan ang asawa ng guro kay Sherman at sumigaw, Senior Sherman, naririnig mo ba ako? Naririnig kita. Ang boses ni Sherman ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Sinabi ni Sherman, nagsagawa lang siya ng isang diskarte sa pagpapanatili ng buhay, sa kabutihang palad hindi ito ang tunay na mundo, kung hindi ay nawasak siya at nawala ng silbi. Huwag mag-alala, maaari kong hayaan siyang gumaling at magiging maayos siya. Susunod na araw. Manam. Walang sinasabi, ang asawa ng guro ay kumuha ng palanggana ng tubig at pinunasan ang mukha ni Lance, pagkatapos ay umupo sa harap ng kama at binantayan si Lance buong gabi. Kinabukasan, gumapang si Lance sa takot, at nakita niya ang asawa ng guro na nakaupo sa harap ng kama. Windy, gising ka na, kamusta ka na? Sabi ni Sherman, magiging okay ka. Agad na sinuri ni Lance ang kanyang katawan. Oo naman, ang mga meridian ay buo. Tita Cena, ayos lang ako. Tinapik ni Lance ang kanyang ulo, naaalala ang imahe kagabi, napakapangit na muntik nang mamatay si Cena niyang. Kung talagang namatay si Cena, hindi mapapatawad ni Lance ang kanyang sarili, kahit na, pakiramdam ni Lance ay hindi niya alam kung paano haharapin ang hinaharap, harapin ang kanyang mga kapatid, halos. Si Lance ay abala sa pagtatanong, Cena, kumusta ang pakiramdam mo? Sinaktan ka ba ni Norris kagabi? Sabi ng asawa ng guro, huwag kang mag-alala, ayos lang ako, pero malapit na talaga kagabi, sa sandaling kumilos si Norris, desperado na ako, akala ko mamamatay na ako, buti na lang at nailigtas mo ako. Yan si Zingy ay takot din sa loob. Phew, buti na lang ayos lang ako. Takot na takot ako, yung Norris na yon, sobrang lakas talaga, sobrang lumagpas sa inaasahan namin, kung hindi ako nag-cast ng Lifeblood Hidden sa oras kagabi, not to mention. Ikaw, kahit ako ay hindi makakaalis. Sabi ni Lance. Oo, hindi ko rin maintindihan kung bakit mas malakas siya kaysa sa atin gayong isa rin siyang ninuno sa kalagitnaan. Ako ay lubos na mahina sa harap niya, at mayroon ka pa ring pagtutol. Umiling si Lance at sinabing, hindi rin ako kalaban para sa kanya, ang kanyang pansamantalang pag-atake ay nagtulak sa akin na gawin ang aking pinakamalakas na hakbang upang labanan, at pinalayas ko ang Lifeblood Hidden, at talagang lumaban siya, hindi ko na alam ang sasabihin. Nagtanong ang guro, ito ba ang ginamit mong pagpatay sa Martial Master noong panahong iyon? Oo, ang aking Lifeblood Hidden, maging ang kaalyado ng yumaong Sect Master ay nag-spike, ngunit hindi kayang patayin ang Mid-Sect Master Norris. Mukhang malakas talaga ang panahon na ito. Bueno, ang panahong ito ay naitala ng hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, mas sinaunang panahon ang panahon, mas malakas ito, mas mahina ang mga susunod na henerasyon. Bumantong hininga si Lance, ito ang pagkakaiba ng edad, at walang masabi si Lance tungkol sa ito. Ano naman? Hindi na natin kayang patayin si Norris ngayon, hindi ba? Hindi man lang makukumpleto ang unang target ng clearance.
Sabi ni Master. Sayang, isang hakbang lang ang magagawa natin, dapat nating buod kung bakit napakalakas ng henyo dito, naniniwala akong malalampasan natin ito balang araw. Ang usapin ng pagpatay kay Norris, ipagpaliban muna natin ito, palakasin natin ang ating sarili. Una. Tumango ang guro. Sa totoong mundo, si Lance ay isang henyo na nangunguna sa iba, ngunit sa sinaunang panahon na ito na naitalang mundo, si Lance ay malamang na itinuturing na medium lamang. Si Norris, sa kabilang banda, ay walang alinlangan na kabilang sa tuktok. Hindi masisisi si Lance dahil doon. Pagkakaiba, ito ang agwat ng panahon, ito ay dahil sa pangkalahatang kapaligiran. Sinabi ni Lance, ngayon ay tila ang kalahating piraso ng jade na naiwan natin ay isang nakatagong panganib sa halip, kung si Norris ay dumating sa ating pintuan ngayon, tayo ay nasa panganib sa halip. Namutla ang asawa ng guro. Then let's run. Sabi ng asawa ng guro. Mapait na ngumiti si Lance at sinabing, saan tatakbo? Ang anumang pagtakbo pa ay maliligtas siya sa kalaunan, ang pagpatay sa kanya ay ang buhay na mayroon tayo rito, at pagkatapos natin siyang patayin, mayroon pang 4 na mas malakas. Anong gawain? Sinabi ni Lance, ngunit sa kabutihang palad, dito, magagamit ko ang lifeblood hidden ng walang katapusan, na medyo nagpalakas sa akin. Well, but when you return to the real world in the future, hindi mo magagamit ito ng walang pinipili, masyadong seryoso ang kahihinatnan nito. Pagkatapos noon, tumayo si Lance, kumikilos pa rin na parang walang mali. Nagpasya si Lance na ipagpaliban ang planong patayin si Norris, parehong dapat pagbutihin ni Lance at Tita Sina ang kanilang lakas. Sa ngayon, sa City Lord's residence, pagkatapos ng isang gabing pagpapahinga, gumaling na si Norris. Malamig ang mukha ni Norris, pagkaraan ng napakaraming taon, kakaunti ang mga tao sa kanyang antas ang nagawang tamaan siya ng husto, nakaramdam siya ng pagkagulat at pagkasabik na magkaroon ng isang pakiramdam ng tunggalian sa loob niya. Who the hell are you? Where is it hidden? I have to find you. Madilim na sabi ni Norris. Sa bahay ni Lance. Dumating ang ina ni Lance. Kilalanin ang iyong ina. Meet Mother Sama. Si Lance at ang asawa ng kanyang guro ay nataranta at sumaludo. Tumawa ang nanay ni Lance, Connor, weird, tignan mo kayong dalawa, bakit buong araw kayong nagtago sa kwarto nyo at hindi lumalabas para gumalaw, hindi nyo na kailangang magtrabaho ng husto kahit na may baby ka na. Nanlumo si Lance, totoo na halos palagi silang nagtatago ng kanyang asawa sa kanilang silid o sa likod bahay, bihira na silang makipag-ugnayan sa iba pang bahagi ng bahay, ito ay dahil marami silang pribadong salita na maaari wag marinig. Ano ang gusto mo sa amin, inay? Tanong ni Lance. Sinabi ng ina ni Lance, Connor, hiniling ka ng iyong ama na pumunta sa kanyang pag-aaral. Oh, sige pupunta na ako. Sabi ni Lance. Go! Ngunit ang ina ni Lance ay lumapit sa asawa ng guro at hinaila ang kanyang kamay at ngumiti, Weird, mahirap talaga para sa iyo, nitong ilang araw, tiyak na pinagtatabuyan ka ng batang ito. Namula ang asawa ng guro at ibinaba ang ulo at awkward na sinabing, fine. Si Lance ay lumabas ng silid ng may takot at dumiretso sa study, hindi alam kung ano ang hinahanap ng ama ng katawan na ito. Kilalanin si Lord Father. Sige, Connor, pasok ka. Oo. Pumasok si Lance sa study, para lang makita na hindi masyadong maganda ang mukha ng ama. Sinabi ni Lance, naguguluhan pa rin ba si tatay sa usapin ni Guo Wangju? Sayang, Connor, paano mo malalaman ang hirap ng pagsuporta sa isang pamilya nang hindi siya ang pinuno ng pamilya? Si Guo Wangju ang patron ng iyong ama, at ngayong patay na siya at wala na ang patron, kakaunti na lang, nasa gulo. Oh! Ang ama na ito ni Lance ay isang malakas na tao ng Unity Realm. Connor, ihanda mo ang sarili mo at sumama ka sa akin sa City Lord's Palace. Saan? Nagulat si Lance. Sa City Hall. Sa sandaling marinig ni Lance ang City Lord's Mansion, nakaramdam siya ng kaunting takot sa loob nang maalala niya ang nakakatakot na lakas ni Norris kagabi.